Hoy, babaeng parasito at walang silbi. Pirmahan mo na yang annulment papers at lumayas ka na sa pamamahay ko. Ang sigaw ng asawa kong si Marco ay umalingaw-ngaw, kasabay ng malakas na paghampas niya ng mga dokumento sa makapal na salaming lamesa. Ang biglaang ingay at galit ay tila nagpayelo sa hangin sa loob ng malawak naming sala na para bang biglang bumagsak ang temperatura. Sa harapan ko, nakahalukip-kip ang biyenan kong babae, si Doña Imelda, na matalim ang tingin habang ang hipag ko namang si Isabel ay nagpipigil ng tawa habang nag-i-scroll sa kanyang smartphone. Ang malamig na tingin ng tatlo ay parang dumuduro sa akin, na tila ako'y isang basura na kailangan ng itapon. Ngunit sa mga sandaling iyon, habang puno sila ng kayabangan, wala ni isa sa kanila ang nakakaalam na sa sandaling itatak ko ang aking pirma sa manipis na papel na iyon, ang marangyang buhay na kanilang itinayo at ipinagmamalaki ay magsisimulang gumuho na parang kastilyong buhangin. Hindi nila sukat akalain na sa mga susunod na araw, mararanasan nila ang pinakamatinding takot, pagsisisi at desperasyon na hindi pa nila naranasan sa buong buhay nila. Sa isang mansyon sa loob ng isang eksklusibong subdivision sa Makati, sa mismong tahanan ng pamilya ni Marco, ako si Elena, 48 anyos, ay mag-isang nakaluhod sa malamig na marmol na sahig. Mag-aalas 8 na ng gabi. Sa labas, walang tigil ang buhos ng malamig na ulan ng taglamig, ngunit sa loob ng bahay na ito, ang sobrang lakas ng aircon na may kasamang heater ay nakakasakal sa pakiramdam. Sa ibabaw ng lamesa, walang ingat na inihagis ang isang pamilyar na papel na may berdeng border ang mga annulment papers. Nakapirma na si Marco, na may malinis at detalyadong sulat kamay. Nakikinig ka ba, Elena? Isang babaeng inutil na tulad mo ay hindi na kailangan sa buhay ko. Kahit isang segundo pa, pasigaw na sabi ni Marco, na nakaupo ng malalim sa isang mamahaling leather na sofa. Siya, isang executive sa isang malaking korporasyon, ay laging mataas ang tingin sa sarili at itinuturing akong pag-aari o isang maginhawang katulong lamang. Tama ang anak ko. Sabat ng biyenan kong si Doña Imelda habang dahan-dahang iniaangat ang kanyang tasa ng mamahaling tsaa. 20 taon ka nang manugang dito sa pamamahay namin, pero hanggang ngayon wala ka pa ring natutunan. Matabang ang luto mo, hindi malinis ang paglilinis mo. Nakakahiya ka talaga. Kahit mahigit 70 na, punong-puno pa rin siya ng mga mamahaling alahas na kumikinang sa bawat galaw. Nagpapahiwatig ng kanyang pagiging nouveau rich. Para sa isang matagumpay na tulad ng anak kong si Marco, hindi ka nababagay, Elena. Masyado kang simple at walang dating. Ang totoo niyan, may inaayos na kaming kasal para kay Marco sa isang mas bata, mas mayaman, at mas edukadang babae. Kaya gusto na naming mawala ka na sa landas namin. Alimony, huwag ka nang umasa. Magpasalamat ka pa ngang pinatira ka namin sa bahay na to. Napayuko na lang ako sa mga salita ng aking biyenan. Itinuring marahil ang aking pananahimik bilang tanda ng pagkatalo. Ang hipag kong si Isabel, na nakahiga sa kabilang sofa, ay nagsalita na tila naghihintay lang ng tamang pagkakataon. Oo nga, Ate Elena. Ang bagal-bagal mo kasing kumilos at saka ang cheap mo tingnan. Nakakahiya kang isama sa labas. Si Isabel, na 38 na, ay sinulyapan ako habang patuloy sa pag-scroll sa kanyang telepono. Ipinapakita ang kanyang mga kuko na may mamahaling nail art. Ako nga, tingnan mo, sa edad kong to. Presidente na ako ng kumpanya. Araw-araw abala, kumikita ng malaki. Samantalang ikaw, ate, isa ka lang parasito na umaasa sa kinikita ni kuya. Ang laki ng pagkakaiba natin, no? Hay, sana matapos na to para wala nang pabigat sa pamilya. Napatigil ako sa salitang presidente na lumabas sa bibig ni Isabel. Presidente, ha? Ang lakas ng loob niyang sabihin yan. Tahimik akong napangisi sa aking isipan habang nakayuko. Totoo.
Si Isabel ngayon ang may titulong presidente ng isang kumpanya. Gabi-gabi siyang kumakain sa mga fine dining restaurant at ginagamit ang pera ng kumpanya para bumili ng mga designer na gamit. Ang marangyang buhay ng pamilyang ito ay sinusuportahan ng malaking kita mula sa kumpanyang iyon. Ipinagmamalaki siya ni Marco at Doña Imelda bilang isang batang at matagumpay na babaeng presidente sa lahat ng kanilang mga kamag-anak. Ngunit, mayroon silang isang malaki, isang napakalaking pagkakamali. Isang pagkakamali na magiging dahilan ng kanilang pagbagsak. Mahigpit kong ikinuyom ang aking mga kamao sa aking kandungan. Mukha man akong nagtitiis lang. Sa isip ko ay may isang malamig at kalkuladong plano na ang nabubuo. Hoy, ano ba? Ang tagal mo naman! Pirmahan mo na yung papel at ilagay mo ang thumb mark mo. Sigaw ni Isabel, na tila naiinip na. Marahas niyang ibinato sa akin ang isang mamahaling fountain pen na nasa lamesa. Gumawa ito ng isang tuyong tunog, nang tumama at gumulong sa harap ng aking mga tuhod. Sige po, sabi ko. Binasag ang mahabang katahimikan. Ang boses ko ay kalmado at malinaw. Sa hindi inaasahang kalmadong boses ko, sandaling natigilan ang tatlo. Marahil ay inaasahan nilang iiyak ako at magmamakaawa o magwawala. Dahan-dahan kong inabot ang fountain pen. Pagkatapos, hinila ko ang berdeng papel palapit sa akin. Hindi ninyo ako itinatapon. Ako ang maglulubog sa inyo sa impyerno. Habang dumadampi ang dulo ng panulat sa papel, walang anumang pag-aalinlangan kung sinimulang isulat ang pangalan ko, Elena, sa linya para sa asawang babae. Sa mga sandaling iyon, habang abot langit ang kanilang ngisi sa pag-aakalang sa wakas ay mapapaalis na nila ako, hindi nila alam na ang kanilang mundo ay malapit ng gumuho. Ayan, okay na po ba ito? Tanong ko nang mailagay ko ang aking pirma at thumb mark. Agad na hinablot ni Marco ang papel na may mapanuyang ngiti. Sa wakas! Malaya na rin ako sa isang babaeng tulad mo. Umalis ka na! Iligpit mo na ang mga gamit mo at lumayas ka! Sigaw ni Marco. Marco, wag mo nang pag-aksayahan ng panahon na mag-impake pa yan. Sabat ni Doña Imelda na may mapang-asar na tawa. Ayokong may maiwan ditong kahit isang gamit na galing sa isang babaeng pobre. Bukas, ipapatapon ko lahat sa mga basurero. Umalis ka na ngayon din, dala lang ang suot mo sa katawan. Kung pwede lang, magwiwisik pa ako ng asin sa daraanan mo. Si Isabel naman ay itinaas ang kanyang mukha mula sa telepono at tiningnan ako na parang awa. Mula ngayon, siguro magtatrabaho ka na lang sa isang supermarket. Kikita ng minimum wage para lang mabuhay. Hindi mo na mararanasan ang buhay ng mga piling tao tulad ko. Isang presidente na kumikita ng milyon-milyon. Habang tinatanggap ko ang kanilang masasakit na salita, nanatili akong tahimik. Hindi sa hindi ko sila kayang sagutin. Sila ang hindi karapat-dapat sa kahit anong salita mula sa akin. Salamat po sa 20 taon. Sabi ko, at yumuko ng malalim. Kinuha ko ang isang maliit na bag na inihanda ko na sa isang sulok at walang lingon-likod na naglakad patungo sa pinto. Mula sa aking likuran, narinig ko ang kanilang malalakas na halakhak at mga salitang, ang weird talaga ng babaeng yan hanggang sa huli. Bukas, payapa na ang buhay natin. Pagbukas ko ng mabigat na pinto, sinalubong ako ng malamig na hampas ng ulan sa aking mukha. Wala akong dalang payong, kaya dahan-dahan akong naglakad sa basang kalsada. Wala akong naramdamang lungkot o panghihinayang ni Katiting. Ang nararamdaman ko lang ay isang matibay at malamig na determinasyon, ang dahilan kung bakit tiniis ko ang 20 taon ng pagiging parang katulong sa pamilyang ito, ay dahil sa aking malaking utang na loob sa yumaong biyanan kong lalaki, si Don Ricardo, na namatay 5 taon na ang nakalilipas. Si Don Ricardo ang nag-iisang nagtayo ng kanilang kumpanya, ang Villanueva Enterprises. Nang bigla siyang magkasakit at pumanaw, natuklasan na may malaking utang ang kumpanya. Si Marco at Doña Imelda ay agad na gustong isara at talikuran ito. Pabayaan
na yang kumpanyang baon sa utang, sabi nila. Ngunit si Don Ricardo ay napakabait sa akin. Itinuring niya akong tunay na anak. Hindi ko kayang basta na lang pabayaan ang pinaghirapan niya. Dahil nakapagtapos ako ng business administration at may kaalaman sa accounting, ako ang nagpatuloy ng kanyang nasimulan. Halos hindi ako natutulog, kinakausap ang mga pinagkakautangan, naghahanap ng mga bagong kliyente, at tiniis ang lahat ng hirap para lang muling ibangon ang kumpanya. Nang sa wakas ay bumalik sa ayos ang kumpanya at nagsimula ng kumita ng malaki, biglang naging interesado si Marco at Doña Imelda. Nakakahiya naman kung babae ang nasa tuktok. Hindi maganda tingnan, sabi nila. Ibigay mo na lang kay Isabel ang titulo na presidente para may maipagmalaki naman siya. At ganoon na nga. Si Isabel na isang college dropout at walang ginawa kundi magpasarap sa buhay, ay biglang naging presidente. Mula noon, si Isabel ay naghari-harian sa opisina, ginagamit ang pera ng kumpanya para sa kanyang luho, habang ako, bilang isang ordinaryong empleyado, ang gumagawa ng lahat ng tunay na trabaho sa likod ng mga eksena. Ngunit sila, sa kanilang kasakiman, ay naging pabaya at ignorante. Kahit minsan, hindi nila sinilip ang mga papeles ng kumpanya sa SEC o ang Articles of Incorporation. Ang titulong presidente ni Isabel ay para lang sa mga empleyado at kamag-anak. Sa mata ng batas, ang legal na representative director, mula pa noong itatag ang kumpanya, ay ako pa rin si Elena. At ang lahat ng shares ng kumpanya, 100%, ay nakapangalan sa akin. Sa madaling salita, ang kumpanyang iyon ay legal at ganap na akin. Napatawa ako ng malakas sa gitna ng malamig na ulan. Pumara ako ng taxi at sumakay sa likod. Habang pinupunasan ang basang buhok, kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ang isang numero. Hello? Reyes Law Office? Gabi na po. Pasensya na sa abala. Si Elena po ito. Nariyan po ba si Attorney Reyes? Ma'am Elena. Hinihintay ko po ang tawag ninyo. Kamusta po? Ang boses sa kabilang linya ay ang kalmadong boses ni Attorney Reyes, ang abogado ng pamilya mula pa noong panahon ni Don Ricardo. Opo. Ngayon lang po, pinalayas na ako sa bahay. Pinirmahan ko na rin po at ibinigay ang annulment papers. Ganoon po ba? Mahusay po ang pagtitiis ninyo. Kung gayon, handa na po tayo. Opo, attorney. Gawin na po natin ang napagplanuhan. Bukas ng umaga, pupunta ako sa SEC para isumite ang papeles para sa dissolution at pagsasara ng Villanueva Enterprises. Narinig ko ang mahinang tawa ni Attorney Reyes. Naiintindihan ko. Handa na ang lahat. Bukas, makikita nila ang pinakamatinding bangungot ng kanilang buhay. Habang tinitingnan ko ang mga patak ng ulan sa bintana ng taxi, isang ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Oras na para sa aking paghihiganti. Kinabukasan, isang maliwanag at walang ulap na kalangitan ang sumalubong sa Marangyang Subdivision. Sa mansyon ng mga Villanueva, mas huli at mas masaya kaysa karaniwan ang kanilang almusal. Ang malaking lamesang gawa sa mahogany ay puno ng mga mamahaling hamon at sari-saring prutas na binili mula sa isang high-end na grocery. Hay! Ang sarap ng kape. Ngayong wala na ang babaeng yon, no? Parang ang linis ng hangin, sabi ni Doña Imelda habang kumakagat sa isang mainit na croissant. Sumang-ayon naman si Marco. Totoo, ma. At ang bago kong fiancé, si Sofia, napakagaling magluto. At higit sa lahat, bata at maganda. Malayong-malayo sa matandang yon. Sa weekend, iimbitahan ko si Sofia dito, magparty tayo. Maganda yan, kuya. Mas gusto ko si Sofia bilang hipag. Ang sosyal at elegante. Sabi ni Isabel na nakahiga pa rin sa sofa, suot ang kanyang silk na pajama. Si Ate Elena. Nasaan na kaya? Yun ngayon. Baka natutulog na sa isang bench sa parko, nanginginig sa ginaw. Wala siyang dalang kahit isang kusing.
Sana nga nangangalkal na siya ng basura para mabuhay. Well, wala na akong pakialam sa mga taong tulad niya. Nagtawanan silang tatlo. Ninanamnam ang inaakala nilang paghihirap ko. Hindi nila alam na ang bombang nakatanim sa ilalim ng kanilang mga paa ay may sindi na. Sige, maliligo na ako at papasok sa opisina. Bilang presidente. May lunch meeting pa ako sa isang gwapong CEO sa isang 5-star hotel sa BGC. Hay, ang hirap maging boss, laging abala, pagyayabang ni Isabel bago pumasok sa kanyang kwarto. Samantala, sa isang coffee shop malapit sa SEC, tahimik akong umiinom ng mainit na tsaa. Sa harapan ko ay si Attorney Reyes, na may bukas na folder. Ma'am Elena? Kakatapos ko lang isumite ang mga papeles para sa dissolution ng Villanueva Enterprises. Sa legal na usapin, ang kumpanya ay tumigil na sa operasyon. Maraming salamat po, Attorney Reyes. Tapos na ang paglalaro nila. Ang boses ko ay malamig kahit ako'y nagulat. Wala na akong nararamdamang awa para sa kanila. Ang separation pay ng mga empleyado at tulong sa paghahanap ng bagong trabaho ay naayos na rin ng aking opisina. Naipaliwanag na sa kanila ang sitwasyon at sumang-ayon sila. Matagal na rin silang sawang-sawa sa pag-uugali ni Isabel. Nalulungkot ako para sa mga empleyado, pero ito na ang paraan para makalaya rin sila sa impyernong iyon. Ngayon, ang pag-aasikaso ng mga natitirang papeles at ang pag-aanunsyo na lang sa kanila ang kulang. Tumango si Attorney Reyes habang kumikislap ang kanyang mga mata sa likod ng salamin. Magsisimula na ang palabas. 10:30 ng umaga. Sa office building ng Villanueva Enterprises, pumasok si Isabel, suot ang kanyang mga mamahaling damit. Ang tunog ng kanyang high heels ay umalingaw-ngaw sa lobby. Inaasahan niyang sasalubungin siya ng mga empleyado ng "Good morning, Ma'am President." Ngunit, kakaiba ang paligid. Walang bumati sa kanya. Lahat ay abala sa pag-iimpake ng kanilang mga gamit sa mga karton at pag-shred ng mga dokumento. Hoy! Anong ginagawa ninyo? Dumating na ang presidente ninyo, wala man lang bumabati? At bakit kayo nagliligpit sa oras ng trabaho? Sigaw niya. Mula sa dulo ng opisina, ang admin manager na si G. Cruz ay tumakbo palapit sa kanya. Balisa. Ma'am Isabel, malaking problema po. Ang mga bank account ng kumpanya. Lahat po, frozen, at sunod-sunod po ang dating ng fax mula sa mga kliyente. Kinakansela ang kanilang mga kontrata. Tinaasan lang siya ng kilay ni Isabel. Ano bang pinagsasabi mo, G. Cruz? Paanong mafo-freeze ang accounts nang walang utos mula sa akin? Ang presidente. Huwag kang mag-imbento. Hindi po sa inyo galing ang utos, ma'am. Kakatanggap lang po ng email ng lahat ng empleyado mula sa tunay na representative director, si Ma'am Elena. Nakasaad po na ang kumpanya ay sarado na. Epektibo ngayong araw. Elena? Yung inutil na babaeng yon? Biglang namutla si Isabel. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Nagblanko ang kanyang isip. Biglang tumunog ng malakas ang kanyang telepono. Nanginginig niyang tiningnan ang screen na nakasulat ang pangalang Elena. Imposible. Ang babaeng minamaliit at pinalayas nila kagabi, nanginginig at pinagpapawisan. Sinagot niya ang tawag. Hello? Nanginginig na pinindot ni Isabel ang call button, garalgal ang boses niya sa pagsigaw. Magandang umaga, Isabel. Mukhang natanggap mo na ang sorpresa ko para sa'yo. Ang boses mula sa kabilang linya ay ang boses ni Elena, ang babaeng kanilang inalipusta. Ang sobrang kalmadong tono na iyon ang nagpasiklab sa galit ni Isabel. Huwag mo akong lokohin, babae ka. Anong kalokohan to? Akala mo makakalusot ka sa ginagawa mo at yang pagsasara ng kumpanya. Kasinungalingan yan. Ang isang bobong tulad mo na walang pinag-aralan ay walang karapatang gawin yan. Ang matinis na sigaw ni Isabel ay umalingaw-ngaw sa tahimik na opisina. Ang mga empleyado ay napatigil sa pag-iimpake at pinanood ang kahiyahiyang eksena ng kanilang pekeng presidente. Para malaman mo, ako ang presidente ng kumpanyang
to. Ikaw ay isang parasito lang na nabuhay dahil sa awa ng kuya ko. Huwag kang mayabang. Ngayon din, magpadala ka ng email sa lahat at sabihin mong nagbibiro ka lang. Kung hindi, ididemanda kita for business disruption. Galit na binulyawan ni Isabel si Elena. Inaasahan niyang iiyak ito at magmamakaawang humingi ng tawad. Ngunit sa kabilang linya, si Elena ay nanatiling tahimik, isang malalim at nakakabinging katahimikan. Ang ilang segundong iyon ay parang habambuhay para kay Isabel at naramdaman niya ang malamig na pawis na dumaloy sa kanyang likod. Tapos ka na? Sa wakas ay nagsalita si Elena. Ang kanyang boses ay walang bakas ng galit o lungkot, tanging awa para sa isang taong hangal. Isabel, wala ka na talagang pag-asa. Ni minsan ba, hindi mo sinubukang alamin kung kaninong pangalan nakarehistro ang upuang kinauupuan mo? Anong pinagsasabi mo? Ang representative director ng Villanueva Enterprises mula pa noong una ay ako. Ang 100% ng shares ng kumpanya ay pag-aari ko. Ang ginagawa mo lang ay maglaro ng bahay-bahayan gamit ang business card na may titulong Presidente na ibinigay ko sa'yo. Sinungaling! Hindi totoo yan. Ibinigay ni Papa sa akin ang kumpanya. Nang mamatay ang Papa ninyo, ang kumpanya ay baon sa utang na daan-daang milyon. Ikaw at ang mama mo, ayaw ninyong maglabas ng kahit isang kusing kaya tinalikuran ninyo ito. Ako, gamit ang sarili kong pera at pagod, ang nagbangon dito. Bakit ko naman ibibigay ang pagmamay-ari ng kumpanya sa isang taong walang laman ang utak na tulad mo? Ang mga salita ni Elena ay parang matatalim na yelo na tumusok sa puso ni Isabel. Lahat ng assets ng kumpanya ay frozen na. Ang mga empleyado ay may severance pay at bagong trabaho na. Ang opisina kung nasaan ka ngayon, kanselado na ang lease contract. Hanggang mamayang hapon, kunin mo na ang personal mong gamit at umalis ka na. At yung mga designer na gamit na binili mo, gamit ang company credit card, iwanan mo lahat yan. Assets, yan ng kumpanya. Kapag kinuha mo, idedemanda kita ng pagnanakaw. Teka lang. Hoy, Elena! Tut-tut. Pinutol ang tawag. Ibinagsak ni Isabel ang telepono sa sahig at nagsisigaw na parang baliw. G! Cruz! G! Cruz! Tawagan mo ang branch manager ng bangko natin. Sabihin mo may nagkamali lang. Ako ang presidente. Alam nila yon. Napabuntong hininga si G. Cruz at tinawagan ang bangko. Naka-speakerphone. Hello. BDO Corporate Banking. This is Mr. Torres speaking. Mr. Torres? Ako to, si Isabel, ang presidente. Bakit frozen ang accounts namin? Ayusin mo yan ngayon din. Gawa-gawa lang yan ng babaeng si Elena. Ang boses ni Mr. Torres mula sa speaker ay kasing lamig ng yelo. Miss Isabel, kakatanggap lang po namin ng legal na kautusan mula sa Registered Representative Director, si Miss Elena, at ng kanyang abogado, si Attorney Reyes. Para sa dissolution ng korporasyon at pag-freeze ng lahat ng accounts. Dahil dito, hindi po kami maaaring sumunod sa anumang utos mula sa inyo dahil hindi po kayo rehistrado bilang opisyal ng kumpanya. At isa pa po, Miss Isabel, tungkol sa personal ninyong paggamit ng company credit card para sa inyong mga restaurant at shopping na umaabot ng daan-daang libong piso kada buwan, ipinaalam po sa amin ni Miss Elena na magsasampa siya ng kasong unjust enrichment at qualified theft. Bilang pag-iingat, ang bangko po ay nagdesisyon na pansamantalang i-freeze din ang inyong personal na bank account. Ano? Pati personal account ko? Nang maintindihan ni Isabel ang ibig sabihin noon, nanlambot ang kanyang mga tuhod at napaupo siya sa sahig. Pera ko, mga credit card ko, dahil umaasa lang siya sa pera ng kumpanya. Halos walang laman ang personal niyang savings. Kahit pambayad sa araw-araw na gastusin,
wala siyang makukuha. Sa isang iglap, siya ay literal na pulubi. Si Kuya! Kailangan kong tawagan si Kuya. Nasa malaking kumpanya siya, kaya niyang ayusin to. Nanginginig niyang pinulot ang telepono at tinawagan si Marco. Ngunit, hindi niya alam na sa mga sandaling iyon, sa opisina ni Marco, may isang pangyayari na wawasak din sa buong buhay nito. Samantala, sa isang mataas na gusali sa Makati, si Marco, na may posisyong sales director, ay kampanteng nagkakape sa kanyang pribadong opisina. Ang nasa isip niya ay ang party para sa bago niyang fiancé na si Sofia. Ang ama ni Sofia ay isang mahalagang executive sa isang partner company. Ang kasal na ito ay magpapatibay pa sa kanyang karera. Ngayong wala na si Elena, magsisimula na ang perpekto kong buhay, ngisi niya. Biglang tumunog ang kanyang telepono. "Oh, Isabel? Ang aga-aga, abala ako." Sinagot niya ang tawag ng mayabang. Mula sa kabilang linya, narinig niya ang malakas na iyak at sigaw ni Isabel. "Kuya! Tulong!" Yung babaeng yon, si Elena, sinara niya ang kumpanya at na-freeze pati ang account ko. Ano? Anong kalokohan yan? Totoo ba yan? Ayaw makinig ng bangko. At lahat ng empleyado, umalis na. Wala na akong pera, kuya. Pagkatapos marinig ang kwento ni Isabel, malakas na hinampas ni Marco ang kanyang lamesa. Yung babaeng yon, naghihiganti dahil hiniwalayan natin. "Isabel, huwag kang mag-alala. Peke lang ang mga dokumento niyan. Gagamitin ko ang koneksyon ko para durugin siya at ipakulong." Ang mukha ni Marco ay namumula sa galit. Agad siyang nag-send ng mensahe sa group chat ng kanilang mga kamag-anak. "Mga kamag-anak, nakakahiyaman, pero nasiraan na ng bait si Elena dahil sa pag-file ko ng annulment. Gusto niyang agawin ang kumpanya ng yumaong papa at isara ito. Gusto rin niyang nakawin ang pera namin ni Mama. Huwag na huwag kayong maniniwala sa anumang sasabihin niya. Dahil sa reputasyon ni Marco at sa maganda niyang pakikisama, naniwala agad ang lahat. Sa loob lang ng ilang minuto, ang telepono ko ay binaha ng mga mensahe ng galit at tawag mula sa aming mga kamag-anak. Sa isang maliit na kwarto sa isang business hotel, ang telepono ko ay walang tigil sa pag-vibrate. "Elena! Anong karapatan mong agawin ang kumpanya ni Marco? Wala kang utang na loob sa papa niya. Huwag ka nang magpapakita sa pamilya namin." Ang mga kamag-anak na pinagsilbihan ko ng 20 taon ay agad naniwala sa kasinungalingan ni Marco para akong kinuyog ng lahat. Ngunit sa dilim ng kwarto, nanatili akong tahimik, walang lungkot o takot. Hinihintay ko lang na humupa ang bagyo. Ring ring. Isang malakas na tawag. Si Marco. Dahan-dahan kong sinagot. "Hoy, Elena! Alam mo ba ang ginawa mo?" Sigaw niya. "Binabatikos ka na ng lahat ng kamag-anak natin. Isang parasitong tulad mo na walang pinag-aralan. Huwag kang mag-astang matapang porket may abogado ka. Pagsisisihan mong kinalaban mo ako." Patuloy niya akong ininsulto. "Tinawagan ko na rin ang pamilya mo. Sinabi kong isa kang manloloko." Umiiyak ang matatanda mong magulang sa telepono. "Ngayon, alam mo na, wala ka nang babalikan, wala nang tutulong sa'yo, kahit saan sa Pilipinas." Kahit na dinamay pa niya ang aking pamilya, nanatili akong tahimik. "Hoy! Magsalita ka! Kung babawiin mo ngayon din ang pagsasara ng kumpanya at babayaran mo kami ng 100 milyong piso bilang danyos, baka patawarin pa kita, Marco." Sabi ko. Pinutol ang kanyang mga salita. Ang boses ko ay kalmado at nagyeyelo. "Salamat sa pag-inform sa mga kamag-anak, pero sa halip na ako ang alalahanin mo, hindi ba't dapat sarili mo muna ang isipin mo? Ano bang sinasabi mo?" Kani-kanina lang. Nagpadala ako ng isang registered mail sa HR director ng kumpanya mo. Naglalaman ito ng mga ebidensya na sa loob ng 5 taon, kasabwat ang isang supplier, ay gumagawa ka ng kickback. Narinig ko ang kanyang paghinga ng malalim sa kabilang linya. Ang aking palaso ng paghihiganti ay tumama na sa kanyang pinakasensitibong bahagi.
Narinig ko ang pagkabigla sa hininga ni Marco sa kabilang linya. Ang kanyang boses, na kanina'y puno ng kayabangan, ay nanginginig na ngayon. Kickback? Huwag mo akong patawanin! Anong alam ng isang tulad mong babaeng bahay lang? Imposible. Isa akong sales director sa isang top corporation. Walang ganyang ebidensya. Isang dummy company sa Singapore, ang Blue Ocean Trading. Doon mo ipinapadala ang 3 milyong piso kada buwan bilang pekeng consultancy fee. Sa loob ng 5 taon, umabot na yan sa 180 milyong piso. Pagkatapos, mina-money launder ang pera at inililipat sa iyong hidden account. Paano? Isang kakatwang tunog ang lumabas sa lalamunan ni Marco. Ang perpektong operasyon na akala niya'y walang nakakaalam ay detalyadong sinabi ng asawa niyang minamaliit niya. Paano mo nalaman yan? Paano nalaman ng isang high school graduate na tulad mo ang ganyang sikreto ng kumpanya? Nagpanik si Marco at sinubukan pa rin akong insultuhin para lang mapanatili ang kanyang postura. Ngunit nanatili akong tahimik. At ang katahimikan na iyon ang lalong nagpalala sa kanyang takot. Marco, naisip mo ba kung paano ko naisalba ang Villanueva Enterprises mula sa pagkalugi? Sa loob ng 10 taon, habang pinapatakbo ko ang kumpanya, nag-aral ako ng mag-isa at kumuha ng lisensya bilang Certified Public Accountant at Tax Consultant. Kasama ng opisina ni Attorney Reyes. Mayroon akong ibang trabaho bilang isang Special Financial Investigator na tumutugis sa mga corporate fraud. Ang totoo, ang Internal Audit Department ng kumpanya mo ang kumuha sa akin para imbestigahan ka. CPA? Hindi makapaniwala si Marco. Ang babaeng araw-araw na nakaipron at utusan lang nila ay isang profesional na financial investigator? Sinungaling! Imposible! Habang sumisigaw siya, biglang bumukas ng malakas ang pinto ng kanyang opisina. Nagulat si Marco. Nakatayo doon ang HR director ng kanilang kumpanya at sa likod nito ay isang matandang lalaki. Mr. Santiago? Gulat na sabi ni Marco. Si G. Santiago ang executive ng kanilang pinakamahalagang kliyente at ama ng kanyang fiancé na si Sofia. Sir, bakit po kayo naparito? Sinong sir mo? Magnanakaw? Ang sigaw ni G. Santiago ay umalingaw-ngaw sa buong opisina. Hawak niya ang mga papeles na ipinadala ko. Niloko mo ang anak ko. Nagpanggap kang matino. Pero sa likod pala, isa kang kurakot. At kani-kanina lang, tumawag sa akin ang tunay mong asawa, si Ma'am Elena. Sinabi niyang ginagamit mo ang ninakaw mong pera para bilhin ang bahay ninyo ni Sofia. Pinoprotektahan niya ang anak ko mula sa isang tulad mo. Pati anak ko, gusto mo pang biktimahin? Ang mukha ni G. Santiago ay galit na galit. Maging ang HR director ay malamig ang tingin sa kanya. Gumuho ang mundo ni Marco. Naririnig mo ba ako, Marco? Ang boses ko ay muling umalingaw-ngaw mula sa telepono. Inimbestigahan ko si Sofia. Mabait siyang babae. Masyadong kawawa kung magiging biktima siya ng isang tulad mo, Elena. Pero hindi pa dyan nagtatapos. May isa pa akong importanteng sasabihin kay G. Santiago. Ano pa? Ang sumunod kong sinabi ay ang bombang tuluyang maglulubog kay Marco sa pinakamalalim na impyerno. G. Santiago, ang 180 milyong piso na ninakaw ni Marco ay hindi lang para sa bahay nila ni Sofia. Ginamit din niya ito para bayaran ang utang ng ina niyang si Doña Imelda sa isang loan shark. Tumigil ka na. G. Santiago, sa loob po ng sobre, may isang maliit na USB. Pakinggan po ninyo ang audio file dyan. Ito po ay recording ng pagyayabang ni Marco sa isang hostess sa isang mamahaling KTV bar. Nanginginig na kinuha ni G. Santiago ang USB at isinaksak sa laptop ng HR director. Ang umalingaw-ngaw sa opisina ay ang lasing at mayabang na tawa ni Marco. Si Sofia? Tanga. Yung babaeng yun, pangkolekta ko lang ng pera.
Kapag nakuha ko na ang kontrol sa kumpanya ng tatay niya, iiwan ko rin siya. Marami pa akong mas bata at mas magandang babae diyan. Ha ha ha. Nanginginig sa galit si G. Santiago. Hayop ka! Pinaglaruan mo ang damdamin ng anak ko at gusto mo pang agawin ang kumpanya ko. Demonyo ka! Hindi po totoo yan, sir. AI lang yan. Anong sir? Kanselado na ang kasal. At idedemanda kita para mabulok ka sa kulungan, sinabi ng HR Director. Marco, tanggal ka na sa trabaho, effective today. Pinapunta na namin ang mga pulis. Magtatagal ka sa kulungan dahil sa pagnanakaw at panloloko mo. Nanlambot ang mga tuhod ni Marco at napaluhod siya. Ang perpekto niyang plano ay gumuho. Ang karera, pera, babae, lahat nawala. At ang may kasalanan ay ang babaeng minamaliit niya. Elena. Hayop ka. Nanggigigil na sigaw ni Marco sa telepono. Masaya ka na ngayong sinira mo ang buhay ko? Isang matandang babae na walang nagmamahal sa'yo, mamamatay kang mag-isa. Nanatili akong tahimik. At sa huli, sinabi ko, ang sumira sa buhay mo ay hindi ako. Ito ay ang sarili mong kasakiman at kayabangan. Magmuni-muni ka sa kulungan. Paalam. Tut-tut. Pinutol ko ang tawag. Samantala, sa mansyon, si Doña Imelda ay masayang nanonood ng TV. Hay, ang gaan ng buhay ngayong wala na si Elena. Hindi niya alintana ang kanyang 150 milyong pisong utang sa isang kadudadudang investment dahil kampante siyang sasagipin siya ng kanyang mga anak. Ding-dong. May nag-doorbell. Inakala niyang delivery. Ngunit sa monitor, nakita niya ang tatlong malalaking lalaki na may matatalim na tingin mga kolektor mula sa pinagkakautangan niya. Sino po sila? Tanong niya. Ngumisi ang lalaking may peklat. Nandito kami para maningil, Doña Imelda. Nabalitaan naming nagsara na ang kumpanya ng anak ninyo. At ang isa nyo namang anak ay malapit ng makulong. Paano na ang utang ninyo? Kailangan ninyong bayaran ang 152 milyon ngayon din. Kung hindi, ibebenta namin itong bahay. O kaya naman, ang mga lamang loob ninyo. Nanlaki ang mata ni Doña Imelda at napaupo sa sahig. Napasigaw si Doña Imelda sa intercom. Hindi totoo yan. Mayaman ang mga anak ko. Presidente si Isabel at Director si Marco. Hindi kami magkakaproblema sa 150 milyon lang. Tumawa ang kolektor. Sabi ng tapos na sila. Bingi ka ba? Matanda? Buksan mo to. Biglang bumukas ang pinto. Paano? Paano ninyo nabuksan? May karapatan kaming suriin ang property na ginamit mong collateral. Pumasok sila at sinimulang inspeksyonin ang mga mamahaling gamit. Magnanakaw, tatawag ako ng pulis. Nanginginig na tinawagan ni Doña Imelda si Isabel. Isabel, tulungan mo ako. May mga masasamang tao dito. Maglabas ka ng 150 milyon sa kumpanya ngayon din. Ngunit ang boses ni Isabel sa kabilang linya ay parang kaluluwa. Hindi ko kaya, ma. Pinalayas ako sa kumpanya. Frozen lahat ng accounts ko, pati credit cards. Wala akong pambayad kahit sa hotel. Tulungan mo ako, ma. Ano? Hindi ba't presidente ka? Hindi pala totoo yun, ma. Gawa-gawa lang lahat yun ni Elena. Hindi makapaniwala si Doña Imelda. Sunod niyang tinawagan si Marco. Nang sumagot ito, puro sirena ng pulis ang naririnig sa likod. Ma, huli na ako. Arestado ako dahil sa pagnanakaw sa kumpanya. Ano? Arestado? Paano ang kasal mo kay Sofia? Kanselado na lahat. Kasalanan lahat to ni Elena. Siya ang nagsumbong sa lahat. Tut-tut. Naputol ang tawag. Nabitawan ni Doña Imelda ang kanyang telepono. Ang anak niyang babae ay pulubi. Ang anak niyang lalaki ay arestado. Ang mga sandalan niya ay nawasak sa loob lang ng kalahating araw. Mukhang naiintindihan mo na, sabi ng kolektor. Dahil walang silbi ang mga anak mo, ikaw ang magbabayad. Kung hindi, ibebenta namin itong bahay. At ang kulang, pagtatrabahuhan mo.
Sa gitna ng desperasyon, may isang baluktot na ideya ang pumasok sa isip ni Doña Imelda. Si Elena! Kung si Elena ang may hawak ng kumpanya, ibig sabihin, marami siyang pera. Siya ang dapat magbayad ng utang ko. Dati ko siyang manugang. Obligasyon niya yon. Dali-dali niyang tinawagan ako. Hello? Elena! Anong ginawa mo? Sinira mo ang buhay ng mga anak ko. Demonyo kang walang utang na loob. Ininsulto niya ako na para bang siya pa rin ang nasa posisyon. Inagaw mo ang kumpanya, kaya gamitin mo ang pera niyan para tulungan ako. May mga masasamang tao dito. Mag-transfer ka ng 150 milyon ngayon din. Kapag ginawa mo yan, tatanggapin kitang muli bilang manugang. Muli, nanatili akong tahimik. Hoy! Nakikinig ka ba, Doña Imelda? Malamig kong sabi. Talagang hindi ninyo nakikita ang pagguho ng mundo ninyo ano? Ang 152 milyong utang ninyo, wala akong obligasyong bayaran yan. At saka, may isa pa kayong malaking pagkakamali. Pagkakamali? Tungkol po sa bahay na tinitirhan ninyo. Ang sumunod kong sinabi ay ang katotohanang tuluyang wawasak sa natitira niyang pag-asa tungkol sa bahay na tinitirhan ninyo. Sa mga salita kong iyon, naramdaman ni Doña Imelda ang malakas na kabog sa kanyang dibdib. Anong meron sa bahay na to? Ito ay ipinatayo ng yumaong asawa ko. Nakalimutan na po ba ninyo? Noong namatay si Don Ricardo, ang bahay na ito ay nakasanla sa bangko at malapit ng ma-foreclose. Ako po ang tumubos nito gamit ang sarili kong pera. Kaya sa legal na usapin, ang may-ari ng bahay na, yan sa loob ng 10 taon ay ako. Kayo ay nakikitira lamang dahil sa aking kabutihang loob. At ang bahay na yan, kahapon po, naibenta ko na sa isang real estate company. Mamayang hapon, darating na ang mga demolition team para simulan ang paggiba. Mas mabuti nang maging lote na lang ulit kaysa tirhan ng isang sakim na tulad ninyo. Sinungaling! Hindi totoo yan! Habang sumisigaw siya, narinig ng kolektor ang usapan. Hinablot niya ang damit ni Doña Imelda. Hoy! Matanda! Hindi pala sa'yo ang bahay na to. Paano mo kami babayaran? Aray. Elena! Tulungan mo ako! Pakiusap! Nagmakaawa siya, ngunit malamig ang sagot ko. Harapin po ninyo ang resulta ng inyong mga gawa. Magpasalamat kayong pinatira ko kayo ng libre sa loob ng 10 taon. Tut-tut. Pinutol ko ang tawag. Dalhin yan! Sigaw ng kolektor. Ibebenta natin to sa barko o sa kung saan man. Hanggang sa huling sentimo. Wag! Tulong! Ang mga sigaw ni Doña Imelda ay nawala sa loob ng malamig at walang taong mansyon habang siya ay kinakaladkad palayo. Samantala, sa isang kalsada sa BGC, si Isabel, suot ang kanyang manipis na designer dress, ay nanginginig sa ginaw. Paano nangyari to? Kanina lang, isa siyang milyonaryong presidente. Ngayon, pulubi na siya. Tinawagan niya ang isang gwapong CEO na laging nagpapapansin sa kanya. Hello? Ako to, si Isabel. Kailangan ko ng tulong pinansyal at hotel, ngunit malamig ang sagot ng lalaki. Ah, ang peking presidente? Nakausap ko na si Ma'am Elena. Alam ko na ang lahat. Alam mo, kaya lang kami nakikipag-deal sa kumpanya ninyo ay dahil sa tiwala namin kay Ma'am Elena. Ikaw, isang palamuti lang na walang utak, walang pumapansin sa'yo. Tut-tut, naputol ang tawag. Gumuho ang mundo ni Isabel. Sino ako sa tingin ninyo? Isa akong piling tao! Sigaw niya, ngunit walang nakarinig. Napagdesisyonan niyang tawagan ang opisina ni G. Santiago para ipagtanggol ang kanyang kuya, hindi alam na si Elena mismo ay naroon na. Sa opisina ni G. Santiago, kalmado akong nakaupo kasama si Sofia, ang dati niyang fiancé. Kung hindi dahil sa inyo, naloko na ako ng demonyong yon. Ang totoo, si Sofia ang unang nakapansin sa mga kahina-hinalang gawain ni Marco at siya ang lihim na nag-request ng investigasyon sa akin.
Nagtulungan kaming dalawa. Biglang tumawag sa opisina. Si Isabel. Inilagay ni G. Santiago sa speaker. Mr. Santiago, tulungan ninyo ang kuya ko. Biktima lang siya ni Elena, isang maruming babaeng parasito. Pagkatapos ng kanyang mga insulto, nagsalita si G. Santiago. Miss Isabel, sakto ang tawag mo. Kailangan ka rin naming papuntahin sa presinto. Ang dummy company na ginamit ni Marco sa money laundering, ang pangalan at pirma mo ang ginamit bilang gwarantor. Natigilan si Isabel. Ginamit ka ng kuya mo bilang panakipbutas sakaling mabisto siya. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan. Ni Elena. Doon na ako nagsalita. Isabel, dahil iniwan mo lang ang mga importanteng dokumento at selyo ng kumpanya sa iyong lamesa, madali itong nakuha at ginamit ng kuya mo, Elena. Nandyan ka? Ang kapatid na handang isakripisyo ang sariling kapatid. Yan ang tunay na pagkatao ng kuya mong si Marco. Sa katotohanang iyon, tuluyang nasira ang isip ni Isabel. Sa kalsada, napaluhod siya, umiiyak. Maya-maya, 2 pulis ang lumapit. Miss Isabel, sumama po kayo sa amin. Siya ay inaresto sa gitna ng daan, nagwawala at isinisisi ang lahat sa akin habang kinukuhanan ng video ng mga tao. Sa presinto, nalaman niyang si Marco mismo ang nagsabi na si Isabel ang may kasalanan ng lahat. Ang huling piraso ng kanyang pride ay nawasak. Ilang buwan ang lumipas. Sa isang sementeryo, sa harap ng puntod ni Don Ricardo, dinalaw ko siya. Si Marco ay nahatulan ng mahabang pagkabilanggo. Si Isabel ay nagtatrabaho na ngayon sa isang pabrika. At si Doña Imelda ay namumuhay sa kahirapan, laging nag-aabang ng mga discounted na pagkain sa supermarket. Don Ricardo, natupad ko na po ang pangako ko. Ang mga tapat ninyong empleyado ay nailipat ko sa mas magagandang trabaho. Ma'am, Elena! Lumingon ako. Si Sofia. Nagsimula na po akong mag-aral. Gusto ko pong maging isang malakas at independent na babae. Tulad ninyo. Nakangiti kaming nag-usap. Naghahanda na akong magtayo ng sarili kong financial consulting firm para tulungan ang mga taong tunay na nangangailangan. Pag-alis ko sa sementeryo, nakita ko ang aking refleksyon. Wala na ang hitsura ng isang pagod at inaaping asawa. Ang nakatayo ay isang babaeng may dignidad, tiwala sa sarili, at nakatingin sa hinaharap. Sa edad na 48, marami ang magsasabing huli na. Ngunit para sa akin, namalaya na. Sa bigat ng 20 taon, walang imposible. Tumingala ako sa langit at nakita ang isang manipis na buwan. Tila ito isang pagpapala sa aking bagong simula. Don Ricardo, panoorin ninyo po ako. Magsisimula na po akong maging masaya. Humakbang ako, patungo sa liwanag. Ang hangin na dumadampi sa aking pisngi ay hindi na malamig. Ang aking totoong buhay ay ngayon pa lang nagsisimula.